Pakinggan po ninyo ito kung gaano katapang at seryosong sinagot at binara ni Defense Secretary Gibo Teodoro itong isang military or taga-China na nagtatanong doon sa open forum, doon sa international conference na ginawa dyan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Napakatindi nung sagot at yung tanong kasi talaga hong masyadong pro-China at iba ang dating Kaya ang bilis ng pagkakasagot ni Secretary Gibo Teodoro. Pakinggan po ninyo ito, itong military nagtatanong. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Propaganda question, hindi. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Yan o, tindi. Galing ni Secretary Gilberto Gibo Teodoro, Department of National Defense. Yan ang talagang kailangan natin na opisyal ng pamahalaan. Harap-harapan, pinaninindigan kung ano yung maling ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kung ano yung mga propaganda ng China sa West Philippine Sea. Kung ano ginagawa nila at ginagawang kung ano-ano ay hindi ho pinalalampas ni Secretary Teodoro. Propaganda raw po yung sagot. Nakita binara yung naka-uniforming taga-China na para bang proxy daw sa war, yung sa Europe at yung Ukraine, Russia. Parang gusto niyang palabasin proxy war ang Pilipinas dito sa ASEAN. Hindi gawin. Propaganda nga lang. At dyan magaling ang China. Pero dahil may tapang at talino si Secretary Teodoro, Department of National Defense ng ating bansa, ayan, kahit sa international, walang binabasa ang explanation, walang binabasa ang pahayag at kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea at ginagawa ng China, binukunan niya, iniharap niya sa international media, international conference kasi napakahalaga po nung konferensyang yan every year dyan sa Singapore, yan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore.
Nandyan po yung halos lahat ng Defense Secretary sa buong mundo at Chief of Staff ng lahat ng military sa iba-ibang mga bansa. Kaya nandudun ho. Noong weekend nangyari yan. Naipakita na naman niya sa international community, hindi lang sa China, na naninindigan tayo sa ating territory at hindi tayo palulupig sa mga propaganda, saywar, pagbaligtad ng katotohanan, pagsisinungaling ginagawa ng China sa international community para palabasin tayo ang mali, tayo ang nambubuli, tayo ang nanghaharas, kabaligtaran ng lahat. Yan ang kailangan nating opisyal. At yan din ang dahilan kung bakit po karapat-dapat ng si Secretary Teodoro manatili na Defense Secretary. At hindi nga po tinanggap ni Pangulong Marcos. Kasama yan sa nag-resign kasi order ng Malacanang. Pero hindi po tinanggap, mananatili siya. So, ayan po ang kailangan nating opisyal. Okay? Katulad po ng iba pang mga opisyal na natili dyan, Secretary Bersamin, Executive Secretary, dating Chief Justice, si Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel, nandyan pa rin. Ang Remulla Brothers, DILG Secretary at DOJ Secretary, nandyan pa rin po. Kaya ako nasa magagaling na kamay, matatalino at may tapang na abogado at Cabinet Secretary ang nakapalibot. Nasa sa Office of the President ni Pangulong Malacanang, under nga ni President Marcos. Yun po yung kahalagahan. Kaya ma-local o international, internal, external security, kayang-kaya po ng ating mga gobyerno at ng pangkalahatang nangangasiwa kung paano pangalagaan ito. Suportahan natin ang mga opisyalis na may paninindigan, mga opisyalis na mayroon tapang at pagmamahal sa ating bansa, katulad ni Teodoro at ng iba pa. Kung meron man papalitan, tatanggalin, ililipat, nasa kapangyarihan ng Pangulo yan. Kasi ongoing pa rin po ang evaluation doon sa ibang Cabinet Secretary at mataas na opisyalis. Kasi hindi naman ho Cabinet Secretary lang pinag-resign. Kasama dyan ang mga YOSEC, ASEC, Director, pati na yung mga opisyalis ng Government-Owned and Control Corporation na binanggit na natin. Yung mga chairman, CEO, general manager, president, at iba pang official director ng mga korporasyon kasama rin ho sa pinapag-resign. Lahat yan i-evaluate. Dahil itong natitirang 3 taon ni Pangulong Marcos, talagang dapat dobleng seryoso na. Wala ng national election kung hindi sa 2028. Katapusan na ng term ni Pangulong Marcos. Kaya kailangan dito, tapos na nga po ang pagbibigay ng utang na loob, political accommodation at kung ano-ano. Dapat seryoso ng gagampanan ng Pangulo at ng lahat ng mga kinaukulan ang para sa bayan at hindi para sa sarili. Kaya maging aware tayo at ating talakayin, samahan niyo ko, tatalakayin ko ang mga kaganapan, lalo na kung mga tao o kung sino man diyang hindi sumusunod sa mga policy at kagustuhan ng Malacanang, hindi pwede yun. Kailangan silang matanggal o mawala sa posisyon kung hindi nakakasabay sa pangailangan at programa ni Pangulong Marcos Jr. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel.